Pandaigdigang balita tayo ngayon mga sangkay. President-elect Donald Trump handa na bang makipagdigma laban po sa Iran sakaling siya po ay mauupo na bilang presidente sa darating na taon? Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan. Sa lahat mga solid sangkay, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para siyempre magkakilala po tayo. At dahil padami po tayo ng padami dito sa YouTube mga sangkay, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, tayo po ay paparating na sa 1.4 million subscribers. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba ng video na to. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, eto na. Eto na nga. Pandaigdigang balita tayo ngayon, mga sangkay. Donald Trump. Sinabi daw po ni Donald Trump, anything can happen with Iran, even war. Naku, mga sangkay, mainit po talagang, medyo mainit po si Donald Trump, mga sangkay, sa Iran. Kahit pa po noong siya ay nakaupo bilang Pangulo ng Amerika, may pinatumba po sila, mga sangkay na general ng Iran. So ito, panoorin po natin, ano ba ang mangyayari? Kasi, kung talagang mapagtitripan ni Donald Trump itong Iran, naku, mga sangkay, panalo po dito ang Israel. Sila po ang makikinabang. And here in the United States, President-elect Donald Trump sat down for an interview with Time Magazine after being named Person of the Year by the publication. Ayan, mga sangkay, sa Time Magazine kasi, siya po ang naging Person of the Year. Ngayon, dito mga sangkay, nagsalita po siya regarding dyan about sa Iran. In the 65-minute interview, Donald Trump spoke about a range of topics including the economy, the migrant crisis, January 6th, the Russia-Ukraine war, and tensions with Iran. When asked about the possibility of the United States getting dragged into a direct war with Iran, Donald Trump said anything can happen. Ano kaya ibig sabihin nun? Anything can happen. Lahat ay posibleng mangyari. Makikipagdigma ba ang Amerika laban po sa Iran? Actually, ngayon ng Iran, ito na po yung nasa stage po sila na kinakabahan na po. Kasi ang Israel ngayon, nananalo na po sa kanilang mga kalaban. Partida, ang Syria, mga sangkay, yung diktador nila, wala na rin po doon. Nandun na po sa Russia. Nangapit mga sangkay, nanghingi po sila ng tulong eh. Doon po napunta, nag-exile itong pinuno ng Syria. Tapos ngayon, itong Iran, halos yan na lamang po talaga, nag-iisa ngayon mga sangkay, wala na pong may gustong pumansin na mga bansa nila. Maliban na lamang po mga sangkay, itong mga bansa gaya ng Russia, China, possible po natutulong dito sa Iran kung sakaling puputok itong digmaan. So ngayon ang Syria, yung presidente o ano ba tawag doon? Basta diktador ng Syria, napakahabang panahon na pinahirapan doon ng mga tao, mga sangkay. Ito po ay katabi lamang ng Israel. So nag-celebrate sila dahil wala na po ang diktador. Ngayon, mga sangkay, ang Israel ay nakakasiguro na nasa kanila ang kalamangan pagdating po sa puwersa o sandatahan dyan sa Middle East. Kung kaya't itong Iran, mukhang kakabahan po talaga ng gusto. He further added that all options against Iran are in fact on the table. Now this comes amid a Wall Street Journal report which states that Donald Trump is weighing options to stop Iran from making nuclear weapons. Ayan na. Nagkakalabasan na. Kasi ang Iran ngayon, nagbi-build up ng nuclear weapon. So ang tanging pamamaraan mga sangkay para mahinto ito, kung wawasakin po ng Amerika itong mga nuclear facilities ng Iran. The report cites several officials from Donald Trump's incoming team who said that direct American airstrikes on Iranian uranium enrichment plants is in fact possible. Ayan po. Yan po mismo yan, mga sangkay. Now, Donald Trump's history with Tehran is, of course, deeply complicated. Diba?
Ang history ni Donald Trump sa Iran, alam po natin yan sa mga nagsusubaybay sa pandaigdigang balita. Mainit po ang ulo dyan ni Donald Trump. Dati pa mga sangkay, may pinatumba po sila. Gamit ang drone, isa pong general ang napabagsak galing po sa Iran. In 2020, Donald Trump ordered a drone strike killing Ayan, ito po yun mga sangkay, yan po yung general. Sa panahon po yan ni Donald Trump. a top Iranian general, which sunk ties between Washington and Tehran to historic lows. Since then, Donald Trump has accused Iran of trying to assassinate him multiple times, including this year during the election. O ayan mga sangkay, legit po yan. Totoo po, bago po yung eleksyon. Itong Iran daw mga sangkay, tinrabaho daw po si Donald Trump. Kasi syempre natatakot po sila na pagka nanalo ito, bibirahin na naman daw po sila. So ang ginawa nitong Iran, nag-utos po sila ng mga Amerikano dyan na pabagsakin si Donald Trump. Pero wala pong nagawa mga sangkay. Nahuli pa nga po. As you know, there have been 2 assassination attempts on my life that we know of, and they may or may not involve, but possibly do, Iran. But we've been threatened very directly by Iran, and I think you have to let them know, because the best way to do it is through the office of the president, that you do any attacks on former presidents or candidates for president, your country gets blown to smithereens, as we say. Now, tensions between the United States and Iran remain tense, particularly after Tehran launched 2 missile attacks on Israel this year, prompting Washington to defend its ally. And now, with the fall of the Bashar al-Assad regime in Syria, Iran blamed the United States for wanting to ignite a regional war. Ayan, mga sangkay. Yan po yung dictator. Itong supreme leader ng Syria. Wala na po doon. Nasaan na? Nandun na po sa Russia. Kaya nga, mga sangkay, masyado pong liamado ngayon. Itong Israel. Kumbaga, sila po yung hari ngayon dyan sa Middle East. بله یک دولت همسایه سوریه There should be no doubt that what happened in Syria is the result of a joint plan between the United States and the Zionists. Yes, a neighboring government of Syria has played, is playing, and will continue to play a clear role in this matter. Everyone sees this. But the main actors, the principal agents, the real plotters, the masterminds, and the command center are in America and with the Zionist regime. We have evidence. This evidence leaves no room for doubt. America's foothold will not be strengthened either. By God's grace, God's will and power, America will also be expelled from the region by the resistance front. شک نکنید این اتفاق خواهد Ang tanong dyan, magagawa kaya mga sangkay? Magagawa kaya nitong Iran ang pumalag sa Amerika? Lalong-lalo na ngayon, itong si Donald Trump, ano to mga sangkay, hindi lamang po basta nagsasalita. Yung mga sinasabi niya ay talagang tinutotoo niya. Well, ano po ang inyong opinion? Mag-comment lamang po kayo sa ibaba. Mayroon po tayong isang YouTube channel, guys. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, mga sangkay. Magaganda po yung topic natin dito tungkol po sa Biblia, mga nangyayari sa ating mundo, at marami pa pong iba. Marami kayong matututunan dito. Okay, hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.